Kung yung ibang mga artista ay may collection ng mga kotse, alam mo bang may mga Pinoy celebrities na ang trip nila? Private jets. Wow. Yes, eroplano. At yung presyo ng mga ito, naku, nakakalula. May isang singer nga na nagmamay-ari ng Gulfstream G550 na ang presyo, 660 million pesos. Wow. Yung isang celebrity naman, yung private jet niya ay katulad ng kay Elon Musk na ang presyo, 1.7 billion pesos. Wow. At mayroon pang isa na may Boeing 737 na kapareho ng nakikita natin sa mga commercial airlines na ang presyo, 2.5 billion pesos. Wow. Sino-sino ang mga Pinoy celebrities na ito? Naku, kumapit ka. Dahil ito ang top 5 private jets ng mga Pinoy celebrities. Ang pagkakaroon ng pribadong eroplano ay simbolo ng karangyaan at tagumpay. Hindi lamang ito nagpapakita ng estado sa buhay, kundi nagbibigay din ng kaginhawaan at kalayaan sa pagbabiyahe. Hindi na kailangan pumila pa sa airport o bumili ng plane ticket dahil anytime you want, pwede kang bumiyahe sa ere. Ito ang ilang mga Pinoy celebrities na nagmamay-ari ng private jet. Number 5, Jose Marie Chan. Ang kanyang private jet, Gulfstream G550. Ang iconic singer at business tycoon na si Jose Marie Chan ay hindi lamang kilala sa kanyang mga kanta, kundi kilala rin siya sa pagiging low-key pagdating sa kanyang yaman. Sobrang humble. Never mong makikita ng kayabangan sa katawan. Ayon sa ilang mga threads, siya ay nagmamay-ari ng isang Gulfstream G550 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 660 million pesos. Wow. Ang G550 ay kilala sa kanyang mahabang range at advanced avionics na nagbibigay daan sa mga pasahero na maglakbay ng komportable. Sa totoo lang, hindi ko inexpecto kay Jose Marie Chan. Number 4, Willie Revillame. Ang kanyang private jet, Fairchild Dornier 328. Ang kilalang TV host at komedyante na si Willie Revillame, mamay-ari ng isang Fairchild Dornier 328, isang 30-seater na pribadong jet na binili niya noong 2011. Ang presyo nito, 200 million pesos. Wow. Ang jet na ito ay may malawak na cabin at modernong amenities. Perpekto para sa kanyang mga biyahe sa loob at labas ng bansa. Number 3, Manny Pacquiao. Ang kanyang private jet, Cessna Citation M2. Ang pambansang kamao, usapang nagmamay-ari ng isang Cessna Citation M2. Ang presyo nito, nasa humigit kumulang 220 million pesos. Wow. Ang light jet na ito ay may kapasidad na hanggang 7 lamang na pasahero at kilala sa kanyang bilis at fuel efficiency na angkop para sa mabilis ang biyahe ni Pacquiao sa iba't ibang bahagi ng bansa. Number 2, Gretchen Barreto. Ang kanyang private jet, Gulfstream G650. Ang aktres na si Gretchen Barreto ay kilala sa pagiging reyna ng luxury sa Philippine entertainment. Pero alam mo ba na siya at ang kanyang partner na si Tony Boy Cuangco ay kilala sa kanilang marangyang pamumuhay. Kitang-kita ito sa pagmamay-ari nila ng isang private jet. Ayon sa ilang mga threads, sila daw ay nagmamay-ari ng isang Gulfstream G650 na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.7 billion pesos. Wow. Ang G650 ay isa sa mga pinaka-prestigious business jets. Actually, yung mga ilang mga tech billionaires sa US, ito ang kanilang mga private jet. Katulad na lamang ni Elon Musk at ni Mark Zuckerberg. Wow. Kilala ang Gulfstream G650 sa kanyang bilis, mahabang range, at luxurious na interior. Number 1, Chavit Singson. Ang kanyang eroplano, Boeing 737. Ang negosyanto at Singson ay nagmamay-ari ng isang Boeing 737, isang malaking eroplano na ginagamit niya sa kanyang mga negosyo at personal na biyahe. Ang Boeing 737 din ang karaniwang ginagamit ng mga commercial airlines dahil napakalaki ng seating capacity nito. At alam mo ba ang presyo ng 737? Ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Wow. Kilala ang 737 sa kanyang malawak na capacity at matagalang paglipad na perpekto para sa malalayong biyahe at pag-accommodate ng maraming pasahero. Talaga namang ibang level ng karangyaan ang pagkakaroon ng pribadong eroplano. Ikaw, kung isa kang bilyonaryo, bibili ka rin ba ng private jet? O gagayahin mo na lang si Teresita C na may-ari ng SM at pinakamayamang babae sa Pilipinas na kung saan wala siyang private jet. Matyaga siyang pumipila sa airport at sumasakay sa mga commercial plane. Ang marketing stunt na ito ng Pepsi ay
namatay ng 5 tao. Noong early 90s, malaki ang market ng soft drink sa Pilipinas at nangungunang Coca-Cola sa kompetisyon. Pepsi needed to heat things up. Sa Amerika, naging successful ang campaign ng Pepsi kung saan ang mga customers ay bumibili ng soft drinks nila, saka i-check ang number sa ilalim ng tansan at kapag nag-match ang numero nito sa i-announce na numero sa TV, mananalo ka ng $1 million. Kaya naman naisip ng Pepsi, kung nag-work ito sa Amerika, mag-work din yan sa Pilipinas. Kaya naman naglunsad ang Pepsi ng isang marketing stunt na tinawag nilang Number Fever noong February 1992. Sa ilalim ng campaign na ito, same na same sa US. Ang mga bibili ng Pepsi, titingnan lang ang numero sa ilalim ng tansan at kung tumugma ito sa numerong inanunsyo sa TV kinagabihan, mananalo sila ng 1 million pesos. Sa simula, naging successful ang kampanya. Tumaas ng 40% ang benta ng Pepsi at maraming tao ang sumali. Umaasang sila na ang susunod na milyonaryo. In fact, the 12-week campaign was such a hit, in-extend nila ito ng extra 5 weeks. Mukhang matatalo na ng Pepsi ang Coca-Cola. Hanggang isang gabi, May 25, 1992, inanunsyo sa Channel 2 na ang nanalong numero ay 349. Libo-libong tao ang nagdiwang. Naniniwalang sila ay nanalo. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa isang pagkakamali sa computer, ang numerong 349 ay naimprenta sa mahigit na 800,000 na tansan sa halip na ilang piraso lamang. Ang ibig sabihin nito, 800,000 na tao ang nag-aakalang sila ay instant millionaire na. Para lang ma-imagine mo 800,000 people multiplied to 1 million pesos, that's a whooping 800 billion pesos. Kaloka. Saan kukunin niya ng Pepsi, di ba? Sa halip na bayaran ng Pepsi ang lahat, nag-alok na lamang ang Pepsi ng 500 pesos sa bawat may hawak ng numerong 349 bilang, I quote, gesture of goodwill daw. Maraming tumanggi sa alok na ito at nagresulta ito sa mga protesta at kaguluhan. At sa mga mainit na rally na yon, 5 buhay ang nasawi. Kabilang na ang 5 years old na bata at isang guro matapos bombahin ng isang delivery truck ng Pepsi. Ang isang anti-Pepsi protest group naman ay bumuo ng isang grupo at pinangalanan ng kanilang sarili na Coalition 349. At ang isa sa pinaka-hardcore quotes na nabasa ko ay mula sa isang 64-year-old na babae na pinangako niya sa interview niya sa Seattle Times na kahit mamatay daw siya ay mumultuhin daw niya ang Pepsi hanggang bumagsak ito. The soda company was so hated dito sa Pinas noon, they had to rebrand their Philippine basketball team mula sa Pepsi Hot Shots to the 7-Up Uncolas. Naipon sa 20,000 na kaso ang inihain ng mga nanalo, but the courts ruled that Pepsi didn't have to pay the winners. Kailangan lang daw bayaran ng Pepsi ang gobyerno ng 300,000 pesos na multa. Insidenteng ito ang naging isa sa pinakamalaking marketing fiasco sa kasaysayan ng Pilipinas. At ang terminong na 349 ay naging slang na para sa mga taong naloko o nadaya.